Hello po sa inyo mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong ipinost po ng ating congressman ng Cavite, si Kiko Barsaga, sa kanya pong social media. Ito po kasi nasibak. Hindi po ba tinanggal po nila yan, si Kiko? Dahil nga po ayaw ng mga buhaya sa House of Representatives na sila po ay mabunyag ng mabunyag. At ito po ang ginagawa ni Kiko Barsaga. Na ibunyag ang ginagawa po na pagnanakaw ng mga buhaya sa House of Representatives. Kaya po siya sinibak. Ngayon po, meron po siyang pinost mga kababayan at basahin po natin at komentuhan po natin. Ito po ay pinag-uusapan na sa social media. Ayon po kay dating Congressman Kiko Barsaga. Ito po mga kababayan. Yan po ay pinag-uusapan na sa social media. Babasahin ko po. Ayon po kay dating Congressman o ex-Congressman Kiko Barsaga, ang taas ng requirements ng mga pari sa simbahang Katoliko. Noon kailangan matalino, matapat at makadiyos. Ngayon, kahit mga manyak at addictus pwede nang maging pari. Yan tuloy wala nang nagsisimba. Ngayon, ex-Congressman Kiko Barsaga. May katwiran si dating Congressman Kiko Barsaga sa taas ng requirements ng mga pari sa simbahan Katoliko. Noon, kailangan matalino, matapat, at makadiyos. Ngayon, kahit mga manyak at mga bangag pwede nang maging pari, yan tuloy wala nang nagsisimba ngayon. Yan po mga kababayan. Totoo po yan. Dahil nakikita po natin ngayon ang mga sinasabi pong naglilingkod sa Panginoon, ang tinatawag na po ngayon sa kanila. Hindi naman po lahat ng pare ay karamihan pong tinatawag ay santong kabayo at sinasabing banal na aso. Banal na aso at santong kabayo. Yan po ang karamihan tinatawag po sa mga natutuklasan po natin at nakikita rin po ninyo na mga pare na nai-involve po sa mga issue. May polboron, may maleta, at may makakaliwa. Kumpleto po. Merong mga pare na nasa grupo pa ng makakaliwa. Meron pong tumatangkilik sa polboron. At meron pong tumatangkilik sa sobre, bag, at maleta. Kaya po nadismaya. Dismayado po ang mga miyembro sa simbahang Katoliko o Katolika. Excuse me po. Di po ba? Nakita po natin yan eh. May mga pare na na-involve sa pulburon. Umaamin. Hindi po ba? At pinapangalanan pa na involved sa mali-maletang pera dahil gamit na gamit sila sa politika kasama ang mga makakaliwa. At hindi lang po, may mga madre din. Hindi po ba? Hindi lang naman pare. May mga madre din, di umano, na nasa grupo ng makakaliwa. Hindi kaya? Kaya itong sinasabi po ni Kiko Barsaga, real talk po ito. Real talk po ito sinasabi niya sa simbahang Katolika. Dahil mga kababayan, ngayon sa panahon po natin, ibang-iba na po ang simbahang Katolika yata. Dati mga sobre-sobre lang ang issue. Ngayon iba na. Hanggang maleta na, lumaki na. Dati sobre-sobre lang. Ngayon may mga bag, may maleta. Palaki na ng palaki ang issue nila. At ngayon lang po tayo nakakita ngayon sa simbahang Katoliko o Katolika. Ngayon lang po tayo nakakitang muli sa tindi ng anomalya at korupsyon ng gobyerno. Ngayon lang po tayo nakakita na tahimik sila. Hindi po katulad nung panahon doon po sa dating tatay
Maingay na maingay po ang simbahang Katolika sa matandang Marcos. Maingay rin po sila kay Gloria. Nanahimik sila kay Pinoy. Maingay na maingay sila kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, tahimik na tahimik po sila. Nagrarally po sila. Noong nakaraan, nagrally. Nito pong nakaraan 28. Pero pilit po nilang pinababagsak ay si BP Sara. Hindi po ba? Kaya matatawa ka na totoo ang sinasabi ng mga ex-soldiers, ex-marine, at mga ex-bodyguard ni Saldico. Nakasama po ang simbahang Katolika, ang kanila pong mga pare, hindi naman po lahat yung mga pinangalanan ng mga ex-soldiers. Male-maleta. At ang tanong, gaano naman kaya kalaki ang donasyon ng mga magnanakaw na politiko sa simbahang Katolika? Kaya po sila'y nananahimik. Hindi po ba? Kaya mabuhay ka po, Kiko Barsaga. Kahit ka sinibak sa iyong pagiging congressman, ay meron naman pong darating na magandang kapalaran sa iyo. Hindi naman po habang panahon maghahari ang mga buhaya sa House of Representatives. Darating din ang panahon baka maging senador ka pa, Kiko Barsaga. Lalong-lalo na pagka ang Agila ng Mindanao na ang nasa Malacanang. Yang mga buhaya na yan, ipagkukulong yan. Pati yung mga pare na nakatanggap ng mali-maleta, baka masama sa kulungan ng mga buhaya yan. Hindi kaya? Kaya mabuhay ka, Kiko Barsaga. At syempre, ingat-ingat ka rin. Ingat-ingat ka. Lalong-lalo sa panahon ngayon na napakaraming kinakasuhan si Boying. Napakaraming kinakasuhan ni Boying, lalong-lalo na sa mga nagpapahayag ng katotohanan, lalong-lalo sa nangyayari sa ating bansa. Ingat-ingat ka, Kiko, at maraming salamat. At yan po, mga kababayan, ang banat at kundina ni Kiko Barsaga sa simbahang Katolika, lalong-lalo sa mga pare na involved sa mga maanumalyang issue sa ating bansa. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB, and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.